Bakit ka ganyan ngayon? Ikaw ba ay biktima ng mundo, ng buhay, o ikaw ang lumilikha ng iyong buhay? Ikaw ba ay pinagtagumpay ng mga kapalaran o merong kang napakalaking papel sa iyong mga tagumpay? Bakit ganyan ang nangyayari sa buhay mo? Ano? Sino ang lumilikha ng reality mo? Proverbs 27:19, as water reflects the face, so one's life reflects the heart. Ang buhay ay salamin ng puso at isip. Ang nangyayari sa buhay ay reflection, bunga ng iniisip at dinarama. Namnamin ang kahulugan yan. Ang nangyayari sa buhay ay bunga ng isip. Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. At sabi ng New King James Version, Proverbs 23:7, for as he thinks in his heart, so is he. As you think, kung paano ka mag-isip. Yan ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon. Nanawa, maging maganda ang bunga sa paraan ng ating pag-iisip para maging maganda ang bunga sa ating pang-araw-araw na buhay. Your eyes see what you happen to see, yes, but more than that, your eyes see what you choose to look at, to focus on. Sa dinami-rami ng pwedeng makita, namimili ang mata ng tititigan. Your thinking creates your reality. Ang pag-iisip, ang iniisip mo, ang gumagawa ng realidad mo. Our thoughts, if you think them over and over, and assign truth to them, become beliefs. Namnamin. Ang inuulit-ulit na pag-isipan, pag ginawaran ng katotohanan, pag ginawa mo ito ang iyong truth, ito ang iyong reality, pag ginawaran ito ng pagiging totoo, ay nagiging faith, nagiging pananalig. Ano man ang inuulit-ulit mong pag-isipan, pag inassignan mo ito ng truth, ito ang iyong truth, ito ang iyong nagiging faith, pananalig. Ang pananalig ay lumilikha ng cognitive filter na siya mong pinagsasalaan at pinagbabatayan ng pagbibigay kahulugan sa mga nangyayari sa mundo mo. Ang salaan ding ito ang namimili ng mga patunay sa kapaligiran na tumutugma sa pinaniniwalaan mong truth at tumatanggi, nagtatakwil sa mga kakontrang ideya. Huwag kayong mga nosebleed dyan. Intindihin ang pinag-uusapan natin. Nosebleed din itong pag-aralan na ituro Kaya kailangan mag-effort ang lahat na intindihin. Huwag tayong laging mahalina sa madali lang. Kailangan nag-iisip tayo ng malalim, malawak, mataas. Pagka mayroon kang pinaniwalaan, pag lagi mong iniisip ang isang bagay, at ito'y pinaniwalaan mo na, inassign mo na ito na yun ang truth, dahil lagi pa ulit-ulit, hindi mo tinanggihan, in fact, nayakap mo, naging truth mo na, lahat ngayon ang tingin mo sa buong mundo, ito ang panala mo kung ano ang tama at mali, kung ano ang tatanggapin mo at i-reject, kasi nag-assign ka na ng truth sa iyong paniniwala. Kaya dapat bantayan kung anong pinaniniwalaan, kung anong dinidinig, at kung anong gagawin mong, this is my truth. Kasi yun ang magiging salaan mo sa lahat-lahat ng bagay. Dahil sa selective filtering system ng brain, tinatawag na priming, that works on activation-inhibition model, pag ang isip ay primed by a certain belief to look for something, pinagsasarahan nito ang mga kakontrang neural networks. Kaya nahihirapan o mahihirapan kang makita ang patunay na kontra sa nauna o dati ng paniniwala. Pag kinondisyon mo ng utak mo kung anong katotohanan, pag tinanggap mo ng ito ang katotohanan, at ito na ang iyong naging pananalig, pati sarili mong utak ay mabubulag na, hindi na niya makikita ang mga patunay na kontra doon sa pinaniwalaan mo na. Kaya mahirap kausap ang religious person at ang very political ang utak. Kasi pag nag-decide na siya na yung narinig niya, yung napaulit-ulit yung narinig, nakita na yun na ang totoo, yun ang reality, kahit pa tapunan mo ng liwanag to the contrary, kahit pa yung kakontrang ideya nito ay ubod ng linaw, maliwanag pa sa sikat ng araw sa tanghaling tapat, hindi na ito makikita ng isip. Pinagsasarahan ito ng sarili nating isip. Ang ating isip ang magpapalaya sa atin. At ang ating isip din ang nagiging kulungan ng ating buong pagkatao, pananaw, at buhay. That's why people who are depressed see a more depressing world. It's also why you are so convinced that your view of the world is the truth. Ito rin ang sanhi, kaya ang tao ay kumbinsido na ang pananaw niya ang siyang tanging katotohanan. Kasi sa katatanggap niya ng tinanggap niya, kauulit-ulit nito, at pag-a-assign niya dito ng ito yung truth,
nagsara na ang utak niya sa ibang ideya, lalo ka kontra doon sa niyakap na niyang ideya. Kaya napakahalaga na laging nire-review ang ating pinaniniwalaan, ang ating pinaninindigan. What most people don't realize is that they are participating in creating their own version of the truth. Pero akala nila, yun na lang ang kaisa-isang truth. Kaya dapat pag-ingatan ang iniisip at dinarama. Malamang na pag pinaulit-ulit ito, yan ang magiging reality or truth mo. At yan ang ginagawa ng maraming organized religions, of course. Paulit-ulit. Indoctrination. Almost brainwashing. At kung bata ka pa, nagsimula na ito nadidinig mo sa school, sa church, sa pamilya, ito na ang magiging truth mo. Kaya iba-ibang parts of the world, iba-iba ang truth ng mga tao, nagyagyara-gyara, nagpapatayan for the truth. At ano yung the truth na yon? Yung truth na tinanggap nila sa kanilang isip. At tinatanggihan na ng kanilang isip yung ibang bagay kahit ubod ng linaw na tama yun. Kasi nabulag na ng pananalig ang pag-iisip. Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Guard your mind, guard your belief, guard your idea, because everything you will do will be shaped by your belief. Proverbs 6:14, who plots evil with deceit in his heart, he always stirs up conflict. Mula sa isip, tungo sa salita at sa gawa. Pagka deceitful at quarrelsome yung isip, ang action niya magiging deceitful and quarrelsome. Natural. Proverbs 27:19, as water reflects the face, so one's life reflects the heart. Ang buhay ay salamin ng puso at ng isip. Ang nangyayari sa buhay ay reflection, bunga lang ng iniisip at dinarama. Nandyan ka dahil inisip mong dapat ay nandyan ka at inisip mong pupunta ka dyan. Nandyan ka dahil pinaniwalaan mo yan ang best para sa'yo. Nanalig ka, so ginagawa mo. Psalm 139:23, search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Dapat laging ipasuri at ipasala sa may likha, sa word, kay Jesus, sa Jesusness, ang iniisip at dinarama. Maraming tao, sobrang nakondisyonan na sila na Pharisee-ness ang tama. Kaya pag tinuruan mo ng Jesusness, nire-reject si Jesus. Sobrang nakondisyon na sila na law ang umiiral, so pag tinuruan mo ng grace, ayaw tanggapin. Sobrang nakondisyon na sila na they are hopelessly sinful, pag tinuruan mo ng restoration and forgiveness of God, hindi makayang tanggapin. Kaya laging guilty pa rin at nagpapagilty pa rin sa iba. Kasi ang indoctrination ng religion ay talaga namang non-stop. Mula bata, from cradle to the grave, idinidikdik sa'yo ang doktrina ng isang grupo na inaniban mo o inaniban na yung mga magulang. Kaya mga tao nagyagyera-gyera, ang dami naging patayan dahil sa religion. Both sides or all sides believing that their truth is the truth. Dapat sinasala, nire-review. Dapat ating sinusuri ang ating mga pinaniniwalaan and be willing to change our mind, our hearts, when we are confronted with a better truth or a higher version of truth. Your eyes see more and more of what you look at and focus on, of what you choose and want to see. Kaya yung mga nagiging zealots, nagiging fanatics, kasi syempre kung gusto mo yung isang paniniwala, gusto mo ang isang kaisipan, laging yun ang isipin mo, laging yun ang papakinggan mo, laging yun ang uusalin mo, lalong sumisidhi ang paniniwala mo doon hanggang maging zealots ka na. Kasi ang brain natin, nakukondisyon yan eh. Kung anong lagi mo tinitingnan, yung nag-a-adjust ang brain mo para yun na makita. At hindi na niya tinitingnan ang mga ayaw mong tingnan, ang ayaw mong makita, hindi na tinitingnan ang brain mo. Akala mo tuloy, wala na yun, hindi na nag-e-exist, at yun na lang paborito mo ang nag-e-exist. Our brains shape our reality. Social reality can even shape physical reality. For example, it's a stereotype to think that girls aren't good at math. When people believe that stereotype, which is a social reality, they may expose girls to fewer math and physics problems than they do boys, creating a self-fulfilling prophecy that perpetuates the stereotype. Kasi meron na silang pinaniwalaang katotohanan, lahat ng gagawin nila nakasang-ayon na doon, so lalo namang sisidhi ang paniniwala nila na yun na nga ang tama. Dapat sinusuri kahit pananalig, kahit doktrina, because the truth will always stand the test. Bakit ka matatakot na suriin ang iyong truth? Tapunan ng liwanag, i-examine. Kung naniniwala kang truth ito talaga, ipapa-examine mo. Dahil lalabas at lalabas ang katotohanan.
Huwag tayong masyadong matigas ang ulo na, yan ang aking paniniwala, yan ang sabi ng aking preacher, yan ang sabi ng aking teacher, therefore, yan ang truth. Dapat reviewin lahat. Ang pinagsama-sama at nagkakaisang human brains create social reality, a superpower that can move mountains. Kaya yung mga naniwala sa isang leader, halimbawa, yung mga naniwala kay Hitler, pinaniwalaan nila lahat ng mga sinasabi ni Hitler, inulit-ulit ito ng media, pinaniwalaan, itinuro sa mga eskwelahan. So, na-create yung historical events, not only in Germany, but all over Europe. At naka-apekto sa buong mundo. Kasi napakaraming nag-subscribe sa paniniwala na yon. Any group of people can make up abstract concepts, share them, and weave them into a reality. Kaya nagkakaroon ng mga, kumisan, mass suicide sa mga relihiyoso. Kasi sobra silang naniwala sa leader nila, hindi na sila nakinig sa iba, talagang ipinako na nila ang utak nila doon, kaya nung pinainom sila ng lason, inuman naman ang lahat. Hindi na sila nakakapag-isip. Magtataka ka, kahit anong sekta, kahit anong relihiyon, magkakakontra at magkakasalungat, may mga members siya ng mga edukado, matataas ang mga pinag-aralan, malalayo ang narating, very successful. Sasabihin ng iba, therefore, true yung pinaniwalaan nila kasi educated sila. Not always. Kasi nga selective ang mind, ang brain. Pag gusto mong makita ang isang bagay, hanggang later on, lagi yun ang tinitingnan mo, mamaya, yun na lang ang nakikita ng brain, nagsasara na siya sa iba. Kaya akala mo, yung reality mo na lang ang kaisa-isang katotohanan. Ganyan sa politics at sa religion. Yan ang mga causes ng napakaraming giyera ng humanidad from the beginning. 1 Samuel 18:6-8. When the men were returning home after David had killed the Philistine, the women came out from all the towns of Israel to meet King Saul with singing and dancing, with joyful songs and with timbrels and lyres. As they danced, they sang, Saul has slain his thousands, and David his tens of thousands. Saul was very angry. This refrain displeased him greatly. They have credited David with tens of thousands, he thought, but me with only thousands. What more can he get but the kingdom? This social reality became physical, political reality. Nagkaroon ng physical war between Saul and David, and indeed, David got the kingdom. Inisip, kinanta, sinayaw, naging totoo. Hindi dahil magic. Dahil lahat ng nakinig, nag-isip, sumayaw, tumulong sila na para yung napakinggan nila, sinabi nila, isinayaw nila at ikinanta, ay matupad na kondisyon ng utak nila. Ginawang katotohanan sa buhay nila, ang dati-rati, kinakanta-kanta lang nila. Psalm 55 verse 4, My heart is in anguish within me. The terrors of death have fallen on me. Nega creates and births mega nega. Kasi malungkot ang puso niya, so anong nangyari? The terror of death have fallen on me. Mas pinalungkot siya ng sarili niya. Kaya mga nade-depress, ang lagi nakikita niyan, mas nakaka-depress. Yung nalulungkot, ang nakikita niya, ang narinig niyan, mas nakakalungkot. Kaya yung paranoid, lahat ng nakikita niya, nadidinig niya, nagdadagdag sa kanyang paranoia. Kaya pag tayo nakahalata na tayo dumudulas down the slippery slope of something that shouldn't be happening, we should reverse our thoughts immediately. We should get out of that thought. Nalulungkot ka na, alisin mo na yung nakakalungkot na tugtog, nakakalungkot na ilaw, nakakalungkot na mga bagay, alisin mo na yung nakakalungkot na mga alaala para hindi ka tuloy-tuluyang lamunin ng lungkot. Nagagalit ka na, maghahanap ka pa ng mas nakakagalit, makikinig ka pa sa mga sulsol, magagalit ka na magagalit, hanggang maging mamamatay tao ka na niyan. Ganon din yung love yung romantic love. Pagka nag-decide ka na ay, lovable ang taong ito, attractive siya. Pag lagi mo siyang inisip ng inisip, pinalaki mo yung maliliit na bagay, lumalaki nga sa isip mo, na-in-love ka na. At pag na-in-love ka na, hindi mo na nakikita ang kapintasan. Ang nakikita mo na lang, yung katangian, dahil yung mind mo selective na. Ang pinipili na lang ng mind mo na tingnan, yung itinuro mo sa mind mo na tingnan. Ang sinasabi na lang ng mind mo, yung gusto mong marinig. Kaya pag in-love na in-love ka dito kay Bigote, tapos sinasabi ng nanay mo na nagmamahal sa'yo na hindi siya boto, ayaw niya, sa nanay mo ba ikaw magagalit? Hindi ka naniniwala, hindi mo makita yung truth ng nanay mo kasi binulag ka na ng truth na isinaksak mo sa sarili mong utak. Kaya pinag-iingatan ang iniisip. Pinag-iingatan na pinapanood, pinapakinggan. Kasi pag pinakinggan mo ng pinakinggan at tinanggap mo at inassignan mo ng truth na ito na ang truth ko, ang utak mo, wala nang ibang aaproban kundi yung sang-ayon doon sa decision na yon. Tatanggihan niya, tatakpan, hindi na papapasukin ang mga salungat na ideya.
hanggang maging bigot ka na, maging one-sided brain ka na, maging one-sided utak and thinking, hanggang maging bias ka na. Kaya ang utak, ang belief, laging challenge, laging tinatanong, laging tinatapunan ng liwanag ni Jesus. Kaya napakasidhi at napakalupit ng mga religious wars, religious quarrels. Sa sariling pamilya, mga magkapatid nagtatakwilan. Sa sariling church, nagbabatuhan, nagsasakitan. And each of them believes that his or her truth is the truth. Kasi, dinideceive tayo ng ating isip. Una, ikaw ang nangyayari, ikaw ang nakakapangyayari, pinapasunod mo yung isip mo, pero mamaya yung isip mo na ang kokontrol. Kasi nalaman na niya yung cue mo, nalaman na niya kung anong gusto mo, yun na ngayon ang ibibigay sa'yo. Yung gusto mo lang makita ang makikita mo. Pag gusto mong makita negative ang mundo, puro nega ang makikita mo. Pagka negative ang isang tao, negative na lang ang makikita mo. Bulag ka na sa kanya mga positive. Kasi ganyan yung brain mo, nag-a-adjust sa iniisip mo. To the point na kung ano ang gusto mong isipin, yun na lang ang pinapaisip sa'yo at pinagsasarahan na ng utak mo ang ibang bagay. Ganyan-ganyan sa religion, ganyan-ganyan sa politics, ganyan-ganyan sa social norms. Kaya napakahalagang laging sinusuri ang pag-iisip. Psalm 55 verse 4. Tulad ng binasa na natin, my heart is in anguish within me. The terrors of death have fallen on me. Bakit? Yung heart dyan, ibig sabihin din yan, mind. Yan ang iniisip mo, yan ang mangyayari. Ang kinakatakutan mo, matutupad. Kasi yun ang ngayon nakahanapin ng utak mo at i-offer sa'yo. What and how you think shapes your mind accordingly. Pagka isip ka ng isip, yung mind mo nag-a-adjust, yun na lang i-accommodate niya. Yun na lang ang gusto niyang isipin at yun na lang ang ipapaisip sa'yo. Our minds aren't passive observers, simply perceiving reality as it is. Our minds actually change reality. Probably the best known way the mind shapes reality is the placebo effect, where people get better if they simply believe that they are being treated for a disease. Marami na experiments niyan. Group A ng pasyente, paiinumin ng gamot. Group B, paiinumin ng hindi tunay na gamot. Isa lang na neutral something, whatever it is. Pero pinaniniwala silang gamot ang iniinom nila. At pag naniwala sila doon, gumagaling nga. Ang laking bagay ang sinasabi ng mga experiments na yan, na ang iyong paniniwala nagiging totoo. Na napakamakapangyarihan ang pananalig. Kaya nga sabi ni Jesus, believe, command this mountain to throw itself into the sea. And it will. It will become your reality. Pain is highly responsive to each person's psychology and mindset. Those who expect worse pain, ruminate on it, think of it, and feel helpless about it, what's called pain catastrophizing, feel more intense pain, stay longer in hospitals after surgery, and often require more painkillers. Pag ang tao ay napakahilig mag-isip ng sakit, na siya'y masasakitin, na siya'y masasaktan, yun nga nangyayari. Ang tagal niyang gumaling. Pero yung nag-iisip na kagaling siya, nananalig, merong faith, mabilis gumaling, mabilis mag-respond sa medication. It's all in the mind. Pag lalong iniisip, pag lalong pinag-uusapan, lalong kinakatakutan, lalong nangyayari. Kaya hindi maganda yung mga lagi ang pinag-uusapan nyo, mga sakit. Pagka maraming tao, lalo seniors, pag nakita-kita na, wala pinag-uusapan kundi ali ang sakit nino. Nagpapaligsahan kung kaninong blood pressure ang mas mataas, kung kaninong blood sugar ang mas mataas, kung kaninong sakit ang mas malala. Kaya ayun, nagkakalubog-lubog din uli sa sakit. Pagka ang gusto nyo laging pag-usapan, kapintasan na inyong hipag, lalong nagkagalit kayo sa kanya. At lalo siyang nagiging kapintas-pintas. Kasi yung reality ng utak nyo umaapekto sa mundo. Nagkakatotoo ang laging pinag-uusapan, lalo't pinaniniwalaan. Diba? Faith moves mountains. Kahit negative faith. Pag naniwala kang hindi ka nagagaling, hindi ka na nagagaling. Pag lagi niyong pinag-uusapan na, naku, maghihirap ang buhay, ang hirap ng buhay, ang hirap ng hanap buhay, ganun nga mangyayari. Yung mga may tindahan, pagka tinanong mo, magkano ang benta mo? Mahina, matumal. Siguro sa takot mautangan, sa takot na mahingan. Pero kasasabing matumal, mahina, ay tumutumal talaga, tumihina. Pero pagka maganda yung benta, ayos yung, wow, malaki ang benta ko, tipak, marami ako ngayong benta. Sa takot na naman siguro mahingan. So, ang nangyayari, dahil hindi na pag-uusapan yung malaking benta at magandang negosyo, hindi na yun tinitingnan ng brain. Ayaw na uli yung makita. Ang hahanapin na niya uli yung maliit na kita, yung maliit na benta, yung negative. At yun na naman ang matutupad sa buhay. Kaya dapat pag-ingatan kung ano ang iniisip. Ang ipinaiisip sa kapwa, lalo sa bata. Kaya dapat pag-ingatan kung ano ang doctrine na isinisiksik sa utak ng nakikinig. Kasi nagiging ganun siya. Bakit ang daming relihiyoso nagiging masama ang ugali?
Nagiging judgmental. Kasi yun ang lagi nadidinig mula sa preachers and teachers. Judgmentalism. Bakit marami mga relihiyoso nagiging mapaghiwalay sa kamag-anak, sa mga kaibigan? Kasi yun ang lagi nadidinig. Nagiging totoo sa buhay nila ang kanilang nadirinig. Your mind is wired to be shaped by what you think of, by what you focus on, by what you search for. Kaya pag nag-decide ka na in love ka na kay Guwaping, ang hinahanap na lagi ng isip mo yung nakaka-in-love, dire-reject niya yung mga nakakainis at mga mali. Kaya nabubulag ka sa pag-ibig. Kaya sinasabi nila, love is blind. Because now you decide what to see, you decide what to hear, you decide your reality, and once you have decided on it and you believe in it, and you assign it truth, it will happen. Yun ang himala, yun ang hiwaga, yun ang power ng pag-iisip. What you think, you will become. If you want to change the outside, you must first change the inside. You must change the attention of your thoughts because what you think directly influences how you feel. And how you feel directly influences how your body reacts. And how your body reactions directly influence how you behave. And how you behave comes to define what you are and what you experience in life. Totoo ang ini-imagine. Pag in-imagine mo, ngayon na ang mahal mo sa buhay ay nagtataksil sa'yo, nagiinit na yung punong tainga mo, bumibilis na ang tibok ng iyong puso at ang iyong pulso, sumisikip na ang iyong paghinga, at humihirap na ang iyong pakiramdam. Imagination mo lang yun. Hindi pa yung nagaganap sa kanya. Pero pag naganap na sa isip mo, umaapekto na sa iyong katawan. Thoughts become physical realities. Tumatawid mula sa loob ng iyong utak papunta sa buong mong katawan. Kaya ang imagined things become real. Kung ano ang gusto mong maging real in your life, yun ang lagi mong isipin, yun ang lagi mong imaginein. Ganon din yung mga sexual desires. Pagka in-imagine mo na nakikipagtalik ka sa isang tao, lahat na ng mga sensations ng tunay na pakikipagtalik, ay mararamdaman mo na rin. Kasi nasa isip mo na. Pag iniisip, nagiging totoo sa physical world. Kaya dapat pag-ingatan ang iniisip. Pag inayos ang loob, aayos ang labas. Pag inayos ang isip, aayos ang mundo, aayos ang buhay. So nagsisimula ang lahat sa pag-iisip. Paano ka ba mag-isip? Optimistic, pessimistic, positive, negative? Mapaniwalain o ayaw maniwala? Paano? Thoughts, in and of themselves, have no power. It's only when we actively invest our attention into them that they begin to seem real. And when we engage with specific thoughts, we begin to feel the emotions that were triggered by these thoughts. We enter a new emotional state which then influences how we act. Pag inisip, nakakaapekto sa emosyon. Yung emosyon makakaapekto sa iyong action. Kaya sa isip, nagsisimula ang lahat. Psalm 10:4, in his pride, the wicked man does not seek him. In all his thoughts, there is no room for God. Kaya merong believer at may hindi believer. Kauulit ng belief, nagiging belief. Kauulit ng unbelief, nagiging unbelief. Sa isip nagsisimula at nagwawakas ang lahat. Psalm 13:2. How long must I wrestle with my thoughts, and day after day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? But the real enemy is within. The real enemy is the thought. When you think you are defeated, you feel defeated, you act defeated, you get defeated. When you think you're triumphant, you feel triumphant, you act triumphant, you become triumphant. Imagine what happens to and in your life when you always think sin and judgment. Di ba lagi yan ang tema ng mga relihiyon? Sin and judgment. What will happen to your heart? Kung ang laging pinag-uusapan, ang laging topic, ang laging nadirinig, sinasabi, sinasambit ay sin and judgment, what will happen to your thought? What will happen to your emotion? What will happen to your actions? What will happen to your life? Imagine what happens to you and in your life when you always think confession of sin, repentance, evil, when you always think of the devil. Devil lagi ang topic, devil ang pinag-uusapan, devil ang dinirinig at ipinaririnig. So you see the devil in your cup, in your coffee cup. Kasi lagi yun ang iniisip. Ano ang nangyayari sa iyong isip, sa iyong emosyon, sa iyong action kung ang laging issue ay end of the world, death, spiritual warfare? Pagka ang laging focus sa iyong religious activity ay warfare, 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 pati sa prayer, warrior ka. Ano nangyayari? Natatahimik ka o hindi? Natatakot ka o hindi? Nagugulo ka o napapayapa?
Kung anong pinag-iisip, yun ang nadarama. Ang nadarama nagiging action. Ang action nagiging lifestyle. Observe how what counselors and other prayer warriors here think of and pray for, and how these things affect their own lives. Kaya maraming counselors, mga taga-dasal, mga so-called intercessors, etc., ay depressed. Kung walang defense mechanisms, kung walang filters, kung walang distressors at detox, nadadala nila sa buhay nila yung mga nadidinig nila laging problema. Nadadala nila yung nadidinig nila at pinag-uusapan at ipinagdarasal into their thoughts. Nadadala ng thoughts nila into their feelings and emotions at dinadala ng kanilang feelings and emotions into their actions. In other words, nagmamanifest sa sarili nilang mga buhay yung mga lagi nilang nadidinig at pinag-uusapang problema ng iba. Liban na lang na ang counselor ay sanay, may technical expertise and training na sumala ng mga ganitong bagay, maglagay ng mga filter para hindi maging buhay niya yung mga buhay na lagi nilang pinag-uusapan. Psalm 55 verse 2, Hear me and answer me. My thoughts trouble me, and I am in distraught. Apply this. Look at and look for what you really want to see. What do you really want to see in your life? What do you really want to happen in your life? Look at and look for these things. Do you want love, beauty, hope? Ito yun ang lagi mong tingnan, pag-usapan, hanapin, bungkalin, linangin, i-develop. Pero kung lagi mong iniisip hatred, ugliness, hopelessness, iyon ang magiging kulay, hugis, tunog, galaw ng iyong buhay. What you focus on is what becomes powerful. Your attention empowers an idea. Each of us is a brain that is designed to be malleable and plastic and open to our influence. It is constantly shaping itself to be the best one it can ever be for us. Our experiences are the fuel for the shaping, and everything we see, feel, experience, sense, and do is slowly but surely changing the architecture of our brains, sending gentle instruction on how they can build to best support us. Nosebleed na naman. Ang ibig lang sabihin, kung ano ang lagi mong gustong isipin, yun ang ina-entertain ng iyong brain, at yung brain mo nag-a-adjust doon sa thought na gusto mo para masyahan ka, para ibigay sa iyong hilig. Kaya yung brain mo, masunurin lang sa gusto mong puntahan. Hindi ka dinadala ng brain mo kung saan-saan. Ikaw ang nagdadala sa brain mo doon by exercise, by habit, by repetition. So, pwede mong i-reshape ang iyong brain to be positive or negative, to be hopeful or hopeless, to be beautiful or unbeautiful. Depende sa lagi mong iniisip, tinitingnan, tinititigan, at pinagtatampisawan ng mga ideya. Every time you have an experience, the relevant neurons switch on and start firing. As this happens, neural connections get stronger and new synapses start growing. The neurons that aren't as needed will eventually wither away. Ang mga neurons ng ating brain na hindi natin laging ine-engage, ginagamit, pinapaandar, kinokomission, nawawala, nalilimutan, nabubura. Kaya mamaya, bulag ka na, yun na lang gusto mo laging isipin ang naiisip mo, yun na lang gusto mong makita ang nakikita mo, kasi hindi mo ginagamit yung ibang neurons. Again, dinidisiplina dapat ang sarili. Imagine, kung ang lagi mong hinahanap ay ang wala, di laging wala ang iyong nakikita. Imagine kung laging hinahanap ay kapintasan, di kapintasan ang makikita mo talaga. Imagine kung laging hinahanap ay ang katatakutan, nakaka-worry, nakakasad, nakaka-depress, irereklamo, yan lahat ang pipiliin ng isip mong makita. Kasi yan ang sinasabi mo sa kanyang tingnan. At i-accommodate ka ng brain mo, yun talaga lagi ang titingnan at hahanapin, ipepresent sa'yo, hanggang maniwala ka na yun na lang talaga ang bukod tanging laman ng mundo at buhay mo. Kasi binulag mo na ang iyong sarili sa ibang mga bagay na sinanay mo na rin ang iyong sariling huwag tingnan at ayaw mo rin i-entertain. Philippians 4:8, kaya ang sabi dito, makinig. Finally, brothers and sisters, whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Yan na ang nag-summarize ng kanina pa nating pinag-nosebleedan. Kung ano ang mabuti, maganda, kaibig-ibig, kahanga-hanga,
Kung may anumang bagay na napakaganda at kapuri-puri, yun ang isipin mo. Kasi yun ang mangyayari sa buhay mo. Yun ang magiging thought mo, yun ang magiging emotion mo, at yun ang magiging action mo, at kung anong itinanim aanihin, yun ang aanihin mo, yun ang magiging bunga ng iyong buhay, it will become your life. So kung sad ka ngayon, nag-iisip ka kasi ng sadness, kaya ka dinala dyan. Kung depressed ka ngayon, kinondisyon mo ang sarili mo ng mahaba at matagal na panahon na ma-depress, kaya depressed ka ngayon. Pag cheerful ka, ganun din. Pag hopeful ka, ganun din. Pag palanduda ka, yun ang dahilan. Ikaw lahat ang umimbento. We should be responsible for our thoughts. Huwag nating i-blame sa panahon ng Hapon o panahon ng Kastila o panahon ng Limahong ang mga nangyayari sa ating buhay. Ang tagal-tagal na nun, ang layo-layo na. Tayo ang lumilikha ng ating realities. The sooner we understand and accept that, the quicker we can change our reality into that which is good and true. 2 Corinthians 10:5, we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. O ayan na naman, simplification of everything we've been laboring to try to explain. We take captive every thought to make it obedient to whom? To Moses ba? To Paul ba? To Peter ba? No, to Christ. To Jesusness. You want rest? You want peace? You want love? You want restoration? Ino-offer lahat yan ni Jesus. Go to Jesus. Sabi niya, come to me all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest. So rested ka ba ngayon? Kasi nag-isip ka, sumunod ka kay Jesus. Hindi ka rested, hindi ka bothered, kasi may iba kang iniisip. May iba kang nararamdaman, may iba tuloy nangyayari sa iyong buhay. Ganun lang, kasimple. Take every thought captive to Jesus. Sundin ang Jesusness. Para yung mga bunga ng Jesusness, yun ang anihin mo sa iyong buhay. To find it, to find more of it, to find more and more of it, think of the true, the truthful. Haggai 1:5, now this is what the Lord Almighty says, give careful thought to your ways. Think of good. Matthew 9:4, knowing their thoughts, Jesus said, why do you entertain evil thoughts in your hearts? Why do you entertain doubt? Why do you entertain fear? Why do you entertain judgment? Why are you entertaining all these things? They are affecting you. Think of the progressive. Kailangan umaasenso. 2 Corinthians 3:16-18, we are all being transformed into His image with ever-increasing glory. So ang ating pagbabago para mapaayon tayo sa imahe ni Jesus ay tuloy-tuloy, progressive. Hindi yung kung anong narinig mo, paniniwala mo, stand mo nung unang-unang narinig mo yan, noong panahon ni Kopong-Kopong, yung ka pa rin ngayon, walang nagbago, walang nag-increase na glory. Dapat nag-glorify ang Panginoon sa ating patuloy na pagbabago. And you grow by outgrowing something. You grow in the mind by outgrowing your old mind. You grow in thought by outgrowing your old thoughts. Huwag matakot magbago ng isip kasi pag hindi ka nagbago ng isip, mabobonsai ka o mafofossilize ka, you will never grow from glory to glory. Think of the helpful, the edifying, the enriching. Do not think nega. Luke 5:22, Jesus knew what they were thinking and asked, why are you thinking these things in your hearts? See, lagi ang tinatanong ni Jesus, ba't yan ang iniisip mo? Ba't yan ang laman ng iyong puso? Think of the loving. Think of Jesusness. Romans 12:2. Do not conform to the pattern of this world. At ang mga parenthetic expressions ay ating suggested reading. Do not conform to the pattern of this world, the Pharisaic, but be transformed by the renewing of your mind into Jesusness. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Kay Jesus makinig. Sabi ng Ama, this is my Son, with whom I am well pleased. Listen to Him. Ephesians 4:23, be made new in the attitude of your minds. What you want to change, you first have to change in your mind. Pag nagbago ng isip mo doon, susunod ang emotion, susunod ang action, susunod ang reality. Think of the restful. Sabi ni Jesus, come to me and I'll give you rest. Think Jesusness. Think of the peaceful. Sabi ni Jesus, my peace I give to you. Think Jesusness. And do not make un-Jesus idols, yung mga kontra kay Jesus. Psalm 115:8, those who make them will be like them, and so will all who trust in them.
Pagka ang idol mo law, judgment, yun ang magiging buhay mo. Shape lang yung isip at yun ang magmumulto sa'yo lagi. Look up to, think of, follow Jesus. Philippians 2:5. Have the same mindset as Christ Jesus. So, mind na naman ang pinag-uusapan. Isip. Ang isip binabantayan. Hindi ito hinahayaang magpunta kung saan lang niya maisipan. Kasi may mga automatic na yung pupuntahan pag sinanay mo magpunta doon. 1 John 2:6, whoever says he abides in him ought to walk in the same way in which he walked. Live in Jesusness, not in Phariseeness, para magkaroon ng peace ka at peace ang iyong kapwa. Colossians 3:15, let the peace of Christ rule in your hearts, rule in your minds, rule in your emotions, rule in your actions, rule in your life. As you think, you are. You become. Pag-isip-isipan, pagbulay-bulayan, bring every thought captive to Jesus. God bless us all.